Halimbawa, may umaatake sa presidente ng Pilipinas. Huwag kayong umalo dyan, mga kapatid. Huwag kayong makisawsaw dyan. We walk not by sight, but by faith. Sabi ni Pablo, nagsisilakad tayo sa pananampalataya. Huwag kayong sumali dyan sa politika na makikipag-atakihan kayo sa social media dahil galit kayo o kaya kakampi kayo. Maging ano tayo, sabi ni Pablo, lahat ng tao makipagpayapaan tayo. Huwag kayong pag-away na hindi mo naman kilalang personal at ka magagalit. Ang dapat mo ang gawin ipanalangin mo pa yun Ipanalangin nyo lahat ng tao, yung mga nasa matataas na kalagayan, ang mga hari, ipanalangin nyo, sabi ni San Pablo. Kaya, ba't gagamitin mo ang social media? Sabi ng salita ng Diyos. Basahin natin yung 3 ng Kawikaan. Huwag kang makipag-usapin sa kanino man ng walang kadahilanan kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. Wala naman siyang ginawang kasamaan sa iyo. Kahit naman siya sinisiraan ng iba, hindi naman sa'yo gumawa ng kasamaan. Ba't ka makikipag-away sa kanya? Bawal sa atin yan, mga kapatid. Kakampi ka dun sa isa, o kaya aawayan mo walang ganun. Brother Ellis, na kailangan may tama at mali. At dapat mag-endorso ang simbahan para matuto ang mga tao. Kasi in the end, choice naman ng sariling tao ang pagboboto. hindi nag-endorso si Kristo, iho. Hindi nag-endorso si Kristo. Nagbigay siya ng guidelines kung sino ang dapat piliin. Pero never na may tinuro siyang tao na in-endorso. Yun ang dapat gawin ng simbahan. Magbigay kayo ng guidelines. Huwag kayong mag-endorso. Mike, Okay, Mike. go ahead, Mike. Hindi talaga dapat. Tayo po yung simbahan. Your... Sinabihan nun, individual person. Aha. Render unto Caesar the things that are Caesar and unto God Okay. the things that are God's. Ang ginagawa ng simbahan, you render unto God the things that are God's. And I will tell you, yung simbahan, I will tell you to render unto Caesar the things that are Caesar's. Ginagawa ng simbahan, masyado ng pagdidikta, paninikil sa karapatan ng tao. Dahil, halimbawa Ako na, pwede na ako. pwede kong sabihin, si Governor Pagdanganan, boboto ko Natitiyak na kanya ngayong gabi, boboto ko siya. Pero, hindi ko siya i-endorso sa membro namin. Kasi, pag siya naging kurap, bandang huli, nilalagyan mo pa ng cargo de konsensya yung membro mo. Ha? At kung halimbawa, hindi ka sinunod ng membro mo, nilalagyan mo rin siya ng cargo de konsensya dahil siya, hindi masunuring ng makasunod sa'yo. Hindi sumusunod sa leader. Kaya dalawang kasalanan ang ginagawa mo sa membro you mo. put the church at risk. At dinidisregard mo totally yung sinabi ni Jesus Christ na dapat i-respect. Render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are Okay, God's. Father Anton, okay. Para po mailagay sa kamay at desisyon ng tao, hindi kailangan mag-endorso ang sino man religious leader. Kailangan magbigay sila ng guideline, yung galing sa banal na kasulatan na panggagalingan ng magandang gobyerno. Kung sino ang maaaring makapamahala ng maganda. Yun ang dapat nila ibigay, yung mga katangian. Pero mag-endorso ng personal na tao, inaalisan mo na ng karapatang mamili ang miyembro mo. Para ba sila puro tanga na at ikaw na lang ang magdidikta na magdidikta. Diktador ang labas mo niyan. Yan ang masasabi natin. Father Anton.